Pero ito muna ang pag-usapan natin. Itong issue muna dito kay Revilla. O, pasok, 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 pasok. Tumangging maghain ng plea si dating Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Lupit. Ako ang dating senador, pero maikli lamang ang kanyang tugon. Nako. Kamusta po kayo, sir? Laban lang. Yan, ganyan. Alam mo, dito ako bilib sa mama na to. Hindi, walang biro. Bilib ako. Ang ganda nga nung sinabi, sino nga ba nagsabi nito? Na marami ang nabilib sa ginawa ni Senator Bong Revilla. Kasi alam nyo, sa totoo lang ito, wag naman ho tayong marami ho dyan ang nagtatago. Di ba? Marami ho dyan ang pag hinahanap ng batas ay nagtatago. Di ba? Pero katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, even if alam na niya na si Pangulong Duterte nun, di ba? Alam na niya na dadalhin siya sa Dahig. Umuwi pa rin mula sa Hong Kong. Tayo po kasama doon, di ba? Nagpunta po tayo doon. Galing din to tayong Hong Kong noon. Kaya nakita natin yung tension before going home from sa Pilipinas noon, nung nandun kami sa Hong Kong. And everyone is advising him to stay a while, stay and think for another day. Pero hindi, sabi ni Pangulong Duterte, uwi ako. Kinabukasan umuwi. Dapat nga, gabi pa umaga, uwi na siya. Talagang hinarap niya kasi alam niyang wala siyang ginawa, di ba? Ito rin si Senator Bong Revilla, alam na niya lalabas na yung warrant. Ilang beses bang sinabi, ba may makukulong, may alam naman natin, hindi makukulong si Romualdez. Protektado yan. Lalong-lalo naman di makukulong si BBM. So alam na natin yan. Itong tono ng ombudsman, tono ng DOJ, laging si Bong Revilla. Kasi nga naman, nakulong before, so easy target siya. Yan ang ginawa sa kanya siguro parang iniisip nila natin to, isakripisyo natin itong kaibigan natin na si Bong Revilla. Dalawang matatamaan nito. Una, yung Cavite mapupunta na sa Rimulya, which is alam naman natin kung gaano kaganid sa kapangyarihan ng mga Rimulya. At remember, Rich Boat City ang Cavite. Yan pag nakuha nila ang Cavite sa 2028 panigurado, paya nilang ipanalo yung kanilang kandidato dyan. Talagang babrasuhin nila yung election dyan. So, hitting two birds in one stone. Pangalawa, di ba? Ano yung pangalawa na yun? Siyempre, artista yan. Nakulong na dati. Magiging tampulan ng batikos yan. Bashing yan. Di ba? Pagka ginanyan ka, magiging tampulan ka talaga ng batikos ng social media. At iniisip nila dahil doon, makakalimutan na natin ang kawalang niya ni Romualdez. Makakalimutan na natin na si Romualdez at si Zaldico ang siyang pinuno noon nung panahon na merong tinatawag na pinakakurap na budget sa ating bansa, yung 2025. Alam natin ang nangyari dyan, di ba? Sabi nga nila, sa BICAM, tapos dun sa small committee, sino ho ba yun? Walang iba kung hindi si Romualdez po yung namumuno nung time na yun. So, alam ng lahat na ang talagang big fish, not just for the sake of using big fish, pero kahit to bata alam ho na pag sinabing big fish malaki. Di ba? Hindi lang sa kasalanan, malaking tao din. Ang bihirang buhay di ba? Pero nako po, sorry po. Oy, sandali, anong nangyari doon? Sira ulo ka. Bakit ka nagpe-play? Di ba ho? So ano ibig ko sabihin? Doon pa lang malalaman mo na kaagad. Doon pa lang malalaman mo na mga kababayan na talagang meron hong plano ho sila. Kaya nila ito si Revilla. At even if na alam na niya na ikukulong siya, gagawin siyang sacrificial lamb ng gobyernong ito. At sasabihin, tingnan nyo na, kahit kakampi namin, ipakukulong namin. Yan ang kanilang pinupunto Di ba? Pero hindi yan ang gusto natin. Ulo ni Romualdez ang gusto natin, hindi Revilla. At hindi rin Bong Revilla, kung hindi Bongbong Marcos ang gusto nating makulong. Bakit itong si Revilla? Nananahimik sa kanto. Di ba? Nananahimik po ito. Tapos yung entire na mga tiwaling opisyal ng DPWH, sila pa ang bayani. Sila pa ngayon ang ginawang state witness. Saan ka nakakita ng ganun, di ba? Katarantaduhan talaga Diyan mo malalaman talaga na there is something wrong with these people.
there is really something wrong with what is happening in our country. So, ewan ko, paano rin niya to? Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty. Tumangging maghain ng Ay, fees nagre-replay. kaugnay sa Tuloy. flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline na balitang yan si Bon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Hindi na siya sumagot sa iba ko pang mga tanong. Sir, ano gusto niyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? May prayer rally kagabi, sir, eh. Sa Cavite. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Senator. Ang kulit kasi ninyo. Kung hindi naman kayo si Raulo rin Si eh. Revilla. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 billion pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Grabe, Sa no? pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso. Pero pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado, ang isang abogado ni dating Yun. PWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kita nyo na? Confirm, kapatid. Saan ka nakakita? Yung isa sa pumirma na naglabas ng warrant, kapatid ng abogado nito. Yung nag-accuse sa kanya. Yung nagpapalsot. Yung umamin na siya'y nagnakaw. Tapos naging state witness. Bakit? Nagturo ng iba. Di ba? Ang linaw nung paliwanag po ni Topacio dyan eh. Pinaliwanag na natin dito yan eh. Hindi pa pwedeng gagawa ka ng krimen. Di ba? Gagawa ka ng krimen. Halimbawa, magnanakaw ako ng ginto ni Boss Dada. Alam mo naman si Boss Dada. Napakaraming ginto niyan, di ba? Magnanakawin ko yung ni Boss Dada, yung ginto niya. Tapos nung nahuli ako, alam mo ginawa ko? Para hindi ako ang kasuhan at maging state witness ako, tinuro ko si Jay. Si Jay talaga yun eh. Di ba? Si Jay yung nagnakaw. Sabi sa batas merong tawag dyan eh. Yung Latin na tinatawag dyan at sinasabi, hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwede. Kailangan meron kang ebidensyang ilalabas. May collaborating witness ka pa. Hindi pa pwedeng basta ka lang magtuturo. It will not stand as an evidence, enough evidence to convict a person. Pero anong ginawa ng DOJ? Ginawang state witness. Nakakita ng ganun. Di ba? Doon pa lang sablay na eh. Doon pa lang sablay na. Tapos eto pa. Yung witness kuno. Di ba? Yung naging state witness kuno na si Bernardo na totoong may kasalanan. Totoong umami na may kasalanan. Yung abogado niya ay abogado. Ay kapatid ng taga-Sandigan. Bayan na nagbigay ng warrant kay Revilla. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Talaga maiinis ka eh. Pambihirang buhay oo. na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Yan. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Pero hindi niya tinanggi. Diba? Mahiya naman po kayo, sir, ma'am. Sa judge na yan, mahiya ka naman. Delikadesa na lang. Sabihin na natin, there is no such thing. There's no such rule na yung kapatid mo, kung yun ang abogado nung nag-aakusa, ikaw ay kailangang mag-inhibit. Ibig sabihin ng inhibit, aalis ka muna, hayaan mo na muna yung ibang judge. Di ba? Kahit ba sabihin nating walang rules yun, which is questionable.
Still, delikadesa naman. Sir, ma'am, delikadesa naman. Halimbawa, kami ng kapatid ko, halimbawa, pareho kami abogado, di ba? Siya yung judge. Ako, abogado ko ni Boss Dada. Si Coach Oli, kapatid ko, di ba? Judge siya. O, mantakin mo, ako yung abogado ni Boss Dada. Tapos inaakusa niya si Jay na ang lakas kumain. Halimbawa lang, sin of gluttony. O, tapos, ipakukulong niya. Ay, dahil sa sobrang lakas kumain na walang kami ng pagkain, ipakukulong ko si Jay Guevara. Kukunin ko si Banat Bay na abogado. Kasi, yung judge kapatid ko. Sa tingin ninyo, anong itsura nun? Ito makikita mo talaga na, nagtatarantaduhan tayo mga kababayan. Gaguhan to. Ginagago nyo kami. Di ba? Tapos sasabihin nyo, wala namang rules eh. Oo nga, walang rules, pero mahiya ka naman. Anak ka ng totsang kalabaw, oo. Ikaw judge ka, mahiya ka. Itong Sandigang Bayang Court, kakaya naman yung ganyan. Umalis ka na, delikadesa naman. Kung meron ka ha, kung may dignidad ka pang natitira, delikadesa na, mahiya ka naman. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang naman. Abay, dapat lang. Papatagalin nyo pa. Halata nang niluluto yan. Lutong-luto na eh. Alam mo, lutong-luto na ito. Obvious na obvious yung ginagawa nila kay Bong Revilla. Diversion doon sa tunay na mastermind. Plus, itong mga ganito, talagang ito'y halatang politika lang sa Cavite. Kita nyo yung pangarap ng tarantadong yun? Nakita nyo yung tarantadong yun? Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung tarantadong yun. Ha? May pangarap maging presidente. Oh. Sige nga, hindi pa, tangin na lang, all that's, ika nga point to that direction. Para talaga basagin si Bong Revilla. Yurakan, dumihan, para magalit ang Cavite. Na alam natin, hawak ng tarantado na yun na gustong tumakbong presidente. Saan ka nakakita ng ganun? Lahat dikit-dikit doon, lahat nakaganon, oh. Halatang halata namang luto yan. Sabi nga sa basketball, lutong Macau.